kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilikha na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Raver. Taga rito ako sa Project 6, Quezon City. Lumaki kong walang kapatid. Ngunit nagkaroon naman ako ng maraming kaibigan. At kapag may umaaway sa kanila, ako ang tumutulong sa kanila. Doon nagsimula ang aking pagiging tagapagtanggol. Kaya nang magkolehiyo ko, law ang kursong kinuha ko. Ganun na lang ang tuwa ni na mami at daddy nang maging isa kong ganap na abogado. Pakinggan nyo ang kasaysayan ng aking buhay. Hahawakan mo ikaw mo ang kaso ng katulong ng best friend mo? Opo, mami. Kawawa naman daw yung babae. Ano naman ang kaso niya? Nakulong po siya sa kasong tangkang pagpatay. Nakiusap po sa akin ng mami ni Michael na tulungan ko. Kaya, pagbibigyan ko po sila. Umiiral na naman pala sa iyo ang pagiging isang public attorney. Si mami naman, wala naman pong masama na tumulong sa iba, di ba? Nagbibiro lang ang mami mo, anak. Ang totoo, proud kami sa iyo dahil mula nung bata ka pa, nasa puso mo na ang pagtulong sa mga naaapi. At hindi yun nagbago hanggang ngayon. Ewan ko ba, Daddy? Pero dito po ako masaya eh. Dito po ako nakadarama ng feeling of contentment kapag may natutulungan akong naaapi. Kayo pala si Attorney Raver. Opo, Aling Nerissa. Kaibigan po ako ni Michael. Kinausap ako ni Tita Angeline, ang mami ni Michael, para tulungan kayo sa inyong kaso. Napakabait talaga ni Ma'am Angeline. Hindi nila ako pinabayaan. Sana nakinig na lang ako sa kanila noon pa. Hindi ko siguro sinapit ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Madalas akong payuhanin ng ma'am noon. Nahiwalayan ko na si Gilier dahil sa sobrang pananakit niya sa akin. Pero hindi ko sila sinunod dahil sa pag-aakala kong magbabago pa ang kinakasama ko. Hanggang sa nag-away kayo at nasaksak niyo siya. Oo, pero alam ng Diyos, wala akong kasalanan. Ipinagtanggol ko lamang ang sarili ko. Nag-agawan kami sa patalim at aksidenteng tinamaan siya. Pero si Nanay Simang, ang nanay niya, ipinagdiinan ako. Mukhang naapektuhan po kayo doon sa kliyenteng pinuntahan natin, attorney. Kanina pa po kayo walang kibot, malungkot eh. Naawa ako sa kanya, Tony. Ginawa na siyang tagapaghanap buhay ng kalibig niya. Binubugbog pa. Kawawa pala talaga. Dapat, noon pa niya iniwan yun. Nagsisisi nga siya dahil hindi niya ginawa yun. Mabuti na lang ho, hindi niya napatay yung kalifin niya. Oo nga, kaya lang. Tumistigo lamang sa kanya yung nanay ng lalaki. Pinalalabas nila na hindi aksidenteng lahat. Bukod sa kaibigan ninyo, sino pa hong sumusuporta kay Aling Nerissa? Wala na. Sabi niya, uli lang lubos siya eh. At walang kapatid. Wala ho ba siyang anak? Nanay Simang. Kung iniisip mo na kaya ako narito ay para dalawin ka, nagkakamali ka. Gusto ko lang ipamukha sa'yo na hindi ka mananalo sa kaso natin. Kaya mabuti pa, aminin mo ng kasalanan mo para gumaan ang iyong sentensya. Wala akong kasalanan. Alam niyo yan. Hindi lihim sa inyong laging pambubugbog sa akin ni Primo. Hindi mo pa rin siya dapat sinaksak, walang iya. Hindi ko siya sinaksak.
Aksidente yun! Kung hindi siya, malamang na ako ang tinamaan ng patalim dahil sa pag-aagawa namin. Paniwala kayo, hindi ko siya gustong patayin. Sinungaling! Kriminal ka! Kriminal! Ano? Sa kliyente mo dadalhin ang mga pagkain yan? Opo, Mami. Kawawa naman kasi siya. Kasi na Tita Angeline lang ang nagbibigay ng tulong sa kanya. Hindi ba sila nagkaanak ng kinakasama niya? Hindi raw po. Sabi nga niya, buti nga raw hindi sila nagkaanak dahil baka pati yung bata madamay pa sa masaklap niyang kapalaran. Kahit pala anak, wala siya. May anak daw po si Aling Nerissa sa pagkatalaga. Pero ipinaampun niya sa kanyang dating amo. Aurora, napapansin ko kanina ka pa walang kibo. May problema ba tayo? Rafael, naalala mo pa ba si Nerissa? Oo. Hindi ko makakalimutan ang babaeng yon. Yung mabait nating katulong na tinalikuran ng kanyang nobyo na magdalang tao. Ay, ba't mo naman siya naitanong? Matagal na siyang wala. 1 taon pa lang si Rayber nang ipaampun sa atin. At mula noon hindi na natin siya nakita pa. Hindi naman natin inilihim kay Rayver ang katotohanan tungkol sa kanya. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pero Rafael, paano kung kunin niya sa atin ang ating anak? Ayoko mangyari yun. Mahal na mahal ko ang ating anak, Rafael. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nag-aalala ng ganyan at umiiyak ka pa? May sasabihin ako sa iyo. Makinig kang mabuti. Rafael, si Nerissa nga itong palapit. Oo nga. Tumanda nga lang siya ng gusto at pumayag. Ha? Kayo ang talo ko? Natatandaan mo kami? Mama Aurora, si Rafael, Kami nga, paano niyo nalaman na narito ako? Dahil kay Rayber. Si Attorney Cordova, kilala niyo siya? nalimutan mo na siguro ang apelido namin. Kung sa bagay, mahigit 20 years na nakaraan nang huli tayo magkita-kita. Huwag mo niyo sabihin. Siya nga Nerissa. Ang batang ilang po namin. Ang iyong anak. Oh, hindi. Naikwento pa sa amin ni Rayber. At nagpunta kami rito upang tiyakin kung ikaw nga ang kanyang ina. At tama nga, ikaw nga. Oh, Alam po ba niya na hindi niyo siya tunay na anak? Oo. Hindi kami naglihim. Pero hindi niya alam na ikaw ang kanyang ina. Ma'am, sir, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo nang sabihin pa sa kanya yun. Ha? Bakit? ngayon mo higit na kailangan ang iyong anak, Nerissa. Ayaw ko nang maguluhan pa ang kanyang isipan. Isa pa, nakakahiya ako. Hindi dapat na maging kanyang ina. Lilibakin lamang siya ng mga tao pag nalaman na ang tungkol sa akin. Umalis pala kayo, Mami, Daddy. Saan kayo nagpunta?
sa bilangguan, anak. Ho? Bakit ho kaya nagpunta ron? Dinalaw namin si Nerissa Madlang Awa. Ang kliyente ko ho. Bakit siya siya dinalaw? Teka, Daddy, hindi ko ito maintindihan. Kilala niyo ba siya? Kilalang kilala, anak. Dati namin siyang katulong, River. Ibig sabihin, siyang... Oo. Oo, anak. Si Nerissa ang tunay mong ina. Hindi totoo yan. Ayaw sana niya ipasabi sa iyo to. Dahil nakakahiya raw siya. Pero iyo, naaawa kami sa kanya. Kailangan niya ang tulong mo. Kailangan niya ang pagmamahal ng isang anak. Tiga, Tony. Sabayan mo akong uminom. Eh, hindi po ako umiinom ng alak, attorney. Pero sige po, para makapagkwentuhan naman tayo. Kasi mukhang may problema kayo eh. Hindi rin naman po kayo umiinom ng alak. Pero ngayon, ginagawa nyo na. Ulila ka na sa mga magulang, di ba? Opo. Kung sino-sinong kamag-anak nga namin ang kumukup sa akin eh. Mababait ba naman sila? Malalupit niya po eh. Kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Buti na lang, nakilala ko ang mamit daddy nyo. Tinulungan ako. Ginawang assistant nyo. Kaya nakapag-aral ako ngayon. Kahit ampon, nakatikim ako ng pagmamahal ng kinilala kong mga magulang. Hindi po pala kayo tunay na anak ni na Ma'am at Sir? Oo, Ang swerte ninyo. At ipinaampon kayo sa mga mabubuting kamay. Nagkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Ay, attorney, nakilala po ba nila ang nanay nyo? oo. At kilala ko na rin siya. Nakita ko na nga eh. Ho? Siya ang kliyente ko. Si Nerissa Madlang Awa. Ay, Diyos ko. Kawawa naman pala ang nanay nyo, attorney. Siguro, niloob po talaga ng kapalaran na magkita kayo para matulungan nyo siya. Dapat ko ba siyang tulungan? Tanggapin bilang nanay ko sa kabila ng ginawa niya? Para sa akin, attorney, opo. Kasi siya pa rin po ang dahilan kaya nagkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Kung hindi po niya kayo ipinaampon, malamang wala kayo sa kinalalagyan nyo ngayon. At Attorney River. Ako nga po, inay. Inawag mo ako. Inay. Sinabi po sa akin ng mami at daddy ang lahat. Anak. Oh, Inay, patawarin mo ko, anak. Nakakahiya sa'yo. Ang laki ng pagkakasala ko. Ipinampun kita. Dahil hindi ko alam kung paano ka bubuhayin. At bibigyan ng magandang kinabukasan. kalimutan na po natin ang nakaraan. Magsisimula po tayo na magkasama na. Tutulungan ko kayong harapin ang kasong ito. Tunay nga palang nasa pagtanggap ng katotohanan ang ikagagaan ng kalooban. Tinanggap ko ang tunay kong ina. Ipinagtanggol ko siya sa kanyang kaso. At sa awa ng Diyos, dahil na rin sa tulong ng mga kapitbahay nilang tumistigo sa panig ni inay, napawalang sala siya. Ngayon ay kasama na namin siya ni na Mami Aurora at Daddy Rafael na namumuhay ng masaya. Sana po'y may napulot kayong aral sa aking inilahad. Ako, si Rayber, isang abogado, at ito ang aking buhay.
Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anjing Cruz. Direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ni Mercedes tungkol sa pagpapatawad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang ina at sa kanyang sarili. Matayog ang pangarap ko, ngunit mahirap lang kami. Kaya sabi sa akin nun ni nanay, huwag na akong magtapos. Tutal, mag-aasawa rin lang naman ako. Pero iba ang paniniwala ng tatay ko. Kaya iginapang niya kaming magkakapatid sa pag-aaral at pinalad kaming makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho. Ngunit ang mga katagang yun na binitiwan ni nanay ay naging binhi sa aking puso na lumago at namunga ng pagkamuhi ko sa kanya. Hello, Mercedes. Hello, Nay. Ah, May pinadala akong pera, pambili ng maintenance ninyo ni tatay. Ibili nyo rin si tatay ng mga masustansyang pagkain, yung ayos na ulam, para lumakas-lakas naman. ay, oo. Salamat. O, sige po. Nay, ano raw po? Padala raw siya ng pera. Ikaw na kumuha, Chona. Sige po. Eto. Ito yung mga bibilin mong gamot, ha? Ano po ang mga bibilin kong lulutuing ulam? Ha? Ayaw mo nito? Masarap ito Mabuti ito, may sabaw. Makakahigop ka. Ayoko nga. Ano ba naman yan? Paano ka lalakas kung palagi kang walang ganang kumain? Naku, baka gusto mo na naman, tatay, adobo. Hindi na kayo pwedeng kumain ng mga ganong pagkain kasi nga, inatake kayo eh. Tubig. Inom na lang ang tubig. Tubig? Abay, magugutom ka nga. Kailangan mong kumain. Ayoko kumain. Kayo naman, bakit niyo po tinabig ang pinggan? Ewan ko sa iyo. Bahala ka nga sa buhay mo. Tay! Tay, ba't ayaw niyong kumain? Ba't ang kukulit nyo? Ayoko nga ang pagkain niya. Sige po. Chona, itulak mo na nga yung wheelchair. Sige na. Magdala na si tatay doon sa balkon, ha? Ako na maglilinis nito. Nay, kumain na rin kayo. Malilipasan na naman kayo ng gutom yan eh. Sige na. Kumain ka, nanay. Ilang araw ba tayo sa inyo? 3 araw lang yung na-approve na leave ko. Sige. Konti lang yun, dadaling kong gamit. Yung damit ng mga bata, impake mo na rin. Oo. Mamimili ako ng mga pasalubong. Huwag mong masyadong damihan, ha? Baka hindi na magkasya dun sa sasakyan natin. Oo, Halos 3 taon ka rin hindi nakauwi sa inyo, no? oo nga eh. Hindi ko pa nakikita si tatay mula nung atakihin. Nakikita mo naman sa pictures, O syempre, iba pa rin pag personal mo makikita. Bagay. O sige na Ricky ha, aalis muna ako. Sige, mag-iingat ka. Wow! Ang gaganda naman itong pasalubong mo, ate.
Oh, yung kay nanay. Alin ang para kay nanay? Pera na lang bibigay ko sa kanya. Kasi di na ako nakapamili para sa kanya. Nagmamadali na rin kasi kung ang haba pa ng pila. Ah, ganun ba? Oo. O ito para kay tatay. Kakasya kaya sa kanya yung mga damit na to? Oo, kasya yan sa kanya. Eh, ikaw na magbigay ng personal para matuwa siya. Bakit payat si tatay? Hindi niyo ba siya pinakakain? Ha? Napapabayaan yata siya ni nanay. Uy, grabe ka naman, ate. Bakit naman pababayaan ni nanay si tatay? Si tatay na nga nakakaubos ng oras ni nanay eh. Pinapaliguan siya ni nanay. Binibihisan, pinapakain. Oh, Eh bakit nga nangangayayat? pihikan na kasi siya sa pagkain. Baka naman tinitipid ni nanay. No? Nagpapadala ako ng pera para kay tatay. Baka hindi naman niya binibili ng maayos na pagkain. Ate, eh bakit ba ganyan ka mag-isip kay nanay? Hindi masamang tao ang nanay natin. O tay, o ito ha, kumain kayo. Susubuan kita ha. Ayan. Masarap yan. Ako nagluto. Masarap na. Ay, Mercedes! Ikaw na nagpakain niya sa tatay mo. Ako na. Hindi, nay. Ako na. Kaya ko na to. Sabi niyo, pihikang kumain si tatay. Hindi naman ah. Eh, may mga pagkakataon kasi na wala siyang ganang kumain. O tay, isa pa ha. Kumain pa ha. Yan, ganyan. Magana siya kuminsan. Eh kasi naman, ibilin niyo siya ng mga gulay. Yung mga masustansya. Baka kasi yung pinapadala kong pera sa inyo eh, ginagamit niyo lang sa pansarili niyo at hindi kay tatay ha. Mercedes! Pagpasensyahan niyo na si ate, Nay. Alam niyo namang talagang ibang magsalita yan eh. Wala nang nagkaroon siya ng magandang trabaho at makaluwag-luwag. Ganyan na siya magsalita sa akin. Palagi niya pinararamdam sa akin na wala ko ambag sa kung ano man ang narating niya ngayon. Nay, tama si Kuya Mimong. Pagpasensyahan niyo na si ate. Pagtratuhin niya ako. Parang hindi niya ako nanay. Pagramdam ko, katulong ako na pinadadala niya ng pera para alagaan ang tatay niyo. Nay, alam naman nating hindi totoong pinababayaan niyo si tatay. Kaya niyo na si ate. Ayan, malinis ka na. O paano? Gusto mo na bang kumain? Chona! Nay! Kuha mo nga ng pagkain ng tatay mo. Opo, Nay! Mahaba na naman pala ang buhok mo. Mamaya pagugupitan kita, ha? Wow, ako. Ay, teka. Kukuha ko ng tubig. Oh, Nay. Heto ng pagkain ni tatay. Ilagay mo na rito. Oh, mainit ang sabaw, ha? Oh, uminom ka muna ng tubig. Ano ba yan? Tay? Tay? Nay, parang hindi nakakahinga si tatay, oh! Kuya Mimo ba? Ani ba? Bilisan mo! Opo! Hello, Jonah. Ano ba kasi nangyari? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo pababayaan ang tatay. Oy, sige na. Uuwi ako dyan. Bakit? Ano nangyari? Ihanda mo yung sasakyan. Uuwi tayo. Uwi? Oo. Kukunin ko ang tatay. Ha? Dito na siya titira sa atin. Nabulunan? O
o binuhusan niyo ng tubig ang tatay? Diyos ko, Mercedes! Paano mong nasasabi sa akin yan? Bakit ko gagawin yan sa tatay mo? Hindi naman imposibleng hindi niyo gawin yun sa tatay. Ayaw niyo na yatang mahirapan sa pag-aalaga sa kanya, kaya gusto mo na siyang mamatay. Hindi ko yan magagawa sa tatay mo! Bakit hindi? Hindi ba? Ayaw mo nahihirapan? Kaya nga sabi niyo, huwag na kami magtapos ng pag-aaral noon kasi mahirap lang tayo. At ayaw mong magkandakuba ka sa pagtatrabaho para lang mapag-aral kami, di ba? Gusto mo lang ginhawa. Sobra ka na! Ah! Mali na hindi ako nangarap ng matayog para sa inyo. Pero kung hindi ko ba sinuportahan ng tatay niyo sa desisyon niya, papag-aralin kayo lahat. Sa tingin mo ba, mararating mo ang pidestal na kinaroroonan mo ngayon? Wala kayong ambag sa narating ko. Si tatay ang dahilan kung bakit ako naririto sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya kukunin ko na siya. Ako ang mag-aalaga kay tatay. Ay naman, bakit ayaw niya na naman kumain? Ay, ayoko niyan. Ay, masarap ito oh. Ako nagluto. Ay, ayoko nga. Ay! Aray ko! Nabuhusan ako ng mainit na sabaw. Kaya naman, bakit niyo tinabig yung pagkain? Sabi ko, ayoko niyan. Mercedes, ano ba yan? Ay, naku, napapagod na ako sa inyo, ha? Ang arte niyo sa pagkain. Mabuti nga pinagluluto ko pa kayo. Kahit busy ako sa trabaho at sa mga bata. Mercedes, tama na. Sinabi ko, ay, ayoko pagkain yan, di ba? Ay, hindi wag kang kumain. Bahala ako magutom ka. Mercedes, tama na. Ngayon, alam mo na kung gaano kahirap alagaan si tatay, ate. Mali na pinaratangan mo si nanay na pinababayaan niya si tatay. Sadyang mahirap na talaga siyang alagaan ngayon. Kasi nga, moody na siya. Mabilis na rin siyang mainis at maging irritable. Kunin niyo na siya. Iuwi niyo na uli. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay nanay? Hanggang ngayon, dinaramdam niya yung mga sinabi mo sa kanya. Jonah, Alam kong mahirap, ate. Pero, matanda na rin si nanay. Hindi natin masasabing mabubuhay pa siya ng matagal. Ate, ayoko magsisi ka sa huli. Sana, pakawalan mo ng galit dyan sa puso mo para sa kanya. Inaamin naman yung nagkamali siya kasi hindi siya nangarap para sa atin. Kaya gusto niya maging gaya niya tayo. Plain housewife. Ganun pa man, hindi natin maaaring maliitin ang mga sakripisyo niya para lamang mapalaki tayo ng maayos. happy birthday, Nay. Regalo ko sa inyo. Nag-abala ka pa, Mercedes. Kapag matanda na, hindi na nagdiri yung birthday. Bakit naman po hindi na? Pero salamat dito. Mukhang ang gaganda nitong binili mo sa akin, Duster, ah. Nay, patawarin niyo sana ako. Ay, sus Mariosep. Anak, wala yun. Ang ina hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang anak. Salamat. Salamat sa walang sawang pag-unawa sa akin. Anak kita, bakit hindi kita mauunawaan? Salamat, Nay. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib matapos ang pag-uusap namin yon ni Nanay. Noon ko lang din napagtanto
kung gaano kahirap ang buhay ko noong may kinikimkim pa akong galit sa aking puso para sa aking ina. Hindi perpekto ang ating mga magulang. Kaya ang payo ko sa mga nakikinig ngayon, unawain natin ang kanilang mga pagkakamali. Dahil tayo man, tulad nila, hindi rin perpekto. Higit sa lahat, matutuhan sana nating magpatawad. Ako po si Mercedes at ito ang aking buhay. Walang perpektong pamilya, ngunit ang pagkukulang ng bawat isa ay maaaring puna ng respeto, pag-unawa at pagmamahal. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Janelle Benamin, June Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Mercedes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bayar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya ay si Rose. Kabilang ako sa mga tinatawag na NBSB o No Boyfriend Since Birth. Kaya nang isang may nagkagusto sa akin, noong 28 years old na ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. At yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Katingin nga! Gusto ko kang maingay ha. Sa'yo ko pa lang ito sinasabi. Oo naman! Bakit ka naman ichichika sa iba? Ito naman, wala ka ba tiwala sa akin? Eh, hindi naman sa ganun. Oh, oh my gosh! Ang pogi! Oh, diba? Bes! This is it! Nahanap mo na finally si Mr. Right! Ngayong mga panahon to, alam mo, pakiramdam ko, para akong lumulutang sa alapaap. Ang sarap pala sa pakiramdam. Yeah. Masaya ako para sa'yo. NBSB no more! So, kailan mo siya ipakikilala sa mga magulang mo? Ay, di ba dapat siya muna magpakilala sa akin sa mga magulang niya? Sabagay, kasi siya ang lalaki. Correct. Kaya hihintayin ko na lang. Eh, teka, gaano na ba kayo katagal? Isang buwan pa lang naman. Ay, enjoy mo yung stage na yan, Bes. Yan yung puro kilig moments. Pero kapag mag-asawa na kayo, naku, wala na yan. Ganon? Bakit? Hindi ka kinikilig sa asawa mo? So ba? 10 taon na kami magkasama. Sa simula lang naman yung mga ganyang pakiramdam na para akala mo, lumulutang ka sa ulap, ganon. Pero later on, wala rin yan. Kaya best, i-enjoy mo yan habang naririyan ka pa! Teka lang, Abner. Bakit? Tama ba itong ginagawa natin? Ano mali rito? Kasi, Tayo teenager. Pareho na tayong nasa legal na edad. Ano ba ikinatatakot mo? natatakot lang ako. Baka... Magtiwala ka sa akin. Wala ka pang tiwala sa akin. Abner. Naman, syempre. Alisin mo ng pag-aalinlangan mo. Gusto mong mapasaya ka. Abner. Abner, ikaw na ba yan? Oo.
Mabuti naman tumating ka na. Hindi mo ba ako tulungan? Kailangan ko magpalit ng damit. Eh, bakit naman hinintay mo pa ako? Narito naman ang bunso mong kapatid. May ginagawa kasi si Shaira kanina. Ba yan? Pagod na pagod ako sa trabaho. Pagdating din sa bahay, ako pa mag-aasikaso sa'yo. Eh, kaya nga ginawa natin yung bunso niyong kapatid eh. Para may katulong ka rito. Sayang naman ang pagpapaaral ko sa kanya kung ako pa rin palang mag-aasikaso sa'yo. Dami mo namang sinabi. Hindi pa lang naman maaabala. Eh, pagod nga ako sa trabaho eh. Sige na. Hindi na ako magpapalit ng damit. Ano? Total, hindi ka naman tumatabi sa akin pagtulog, kaya ayos lang. Kahit mag-amoy pawis ako. Tumigil ka, Vicky, ha? Lalo mo lang akong iniinis, eh. Pasalamat ka. Nakapagtitimpi pa ako sa'yo. Hindi ka kamo dinaratnan? 2 buwan na? Oo, Ina. Ako, buntis ka yata. May nangyari na ba sa inyo ni Abner? Oo. Ay, buntis ka siguro. Ina. Bago mo isipin yan, kailangan mo muna makatiyak. Alamin mo muna kung buntis ka talaga. Tapos, kapag positive, didali mo na sa bahay niyo si Abner. So tamang edad ka na naman, Rose. Isa pa, pwede naman kayo magpakasal habang hindi pa malaki yung tiyan mo. Ay, pinakabahan ako, Ina. Buntis ka. Oo, Abner. Ganun ba? Oo. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi. Masaya ako. Nagulat lang kasi ako, eh. Abner, gusto ko sana, bago lumaki ang tiyan ko, magpakasal na tayo. Kasal? Oo. Bago pa malatahan tatay ang tiyan ko, gusto kong ipakilala na muna kita sa kanya. Tapos, paplanuhan na natin ang kasal. Sige. Gusto mo bang sumama ngayon sa bahay? Baka sa susunod na araw na lang. May mga kailangan akong asikasun sa trabaho ngayon, eh. Ha? Sige. Pangako, Abner. Magiging mabuti akong asawa at ina ng magiging anak natin. Ano? Isang linggo na kayong walang communication? Tinatawagan ko siya pero iba na yata ang numero niya. Hindi ko siya makontak. Pero, bakit? Hindi ko alam. Ina. Teka, yung workplace niya. Saan ba siya nagtatrabaho? Ang alam ko lang sa private company. Hindi ko alam kung saan mismo. Ano? Rose naman. Hindi naman kasi siya pala kwento. Naku, mukhang iba ang kutob ko dito. Oh, Ina. Bakit naman kasi hindi ka nag-usisa tungkol sa kanya? 3 buwan na kayong magkarelasyon. Nagpagalaw ka na. Tapos hindi mo pa pala alam ang lahat tungkol sa kanya? Ina, tulungan mo ko. Dapat mahanap ko siya. Papatayin ako ni tatay kapag nalaman yung buntis ako. Ano ba itong pinasok mo, Rose? Teka, kapag hindi ko na talaga siya nakontak, ano kaya kung ipalaglag ko na lang tong bata? Hoy, ano ba? Nababalaw ka na ba? Alam mo ba yung sinasabi mo, ha? Buhay yan nasa sinapupunan mo. Naririnig mo ba ako? Buhay yan! Ina! Gagawa ka ng mortal na kasalanan kapag ginawa mo yung iniisip mo. Anong sinabi mo? Buntis ka? Ha? Opo, tay. Nasaan ang ama? Tay, huminahuno kayo. Tay,
Nagpabuntis ka. Nagpabuntis ka sa isang lalaking hindi ka kayang panindigan? Patawarin niyo po ako. Don't! Day! Paminahon ka! Buntis si Luz! Huwag mo parang dyan sa kapatid mo, Kaloy. Tay! Patawarin niyo ako, Tay. Aral ka namin ng nanay mo. Pinalaki ka namin ng maayos. Sino pa ang babae sa pamagdadala ng kahiyan sa pamilya ito? Yung mga kapatid mong lalaki, nakita mo bang naging sakit namin sila ng ulo? Ha? Hindi ko naman po gustong mangyari, Tay. Tara! Matanda ka na! 3 dekada ka na sa mundong ito. Hindi ka ba marunong magdesisyon? Hindi ka ba marunong kumilatis ng tao kung maluloko o hindi? Mas gugustuhin ko pang naging matandang dalaga ka kaysa disgrasyada! Kuya Kaloy, hindi ko alam ang gagawin ko. Ibigay mo sa akin ang larawan ng lalaking yan. Ako maghahanap sa kanya. Pero, Kuya... Magtiwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng kahit anong hakbang na mas magpapalala ng sitwasyon. Alam ko marami kang tanong sa isip mo ngayon. Ayaw mo bang alaman ang sagot sa mga yan? Kuya, Ako nang bahala. Basta alagaan mo yung pinagbubuntis mo. Huwag mo siyang idadamay sa galit mo sa lalaking yun. Wala siyang kasalanan. salamat sa pangunawa mo, Kuya. Para saan ba't naging magkapatid tayo? Huh? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Ito na siguro yun. Sigurado ka ba, Kuya? Oo. Tao po. Sino sila? Ito po bang bahay ni Abner Mendoza? Sila. Itak mo ang picture ko. Opo. Ito lang, isa lang dito. Ito nga. Oo, akong asawa niya. Bakit? Asawa ka niya? Oo. Bakit? Kasi may utang siya sa amin. Utang? Oo. Humiram siya ng malaking halaga pero hindi pa niya nababayaran. Ay, pasensya na kayo ha. Medyo hirap kasi kami sa pera ngayon dahil sa sakit ko. Nagpapagamot kasi ako eh. Teka, anong lending company ba kayo? Sasabihin ko na sa kanyang nagpunta kayo rito. My goodness. Napakasama niya ng mga asawa. Imbis na magalit, awa ang naramdaman ko, Ina. Nakakaawa yung asawa niya. Alam mo, mas mabuti nang iniwan ka niya. Hindi mainam na makipagrelasyon kaysa isang lalaking kagaya niya. Iniisip ko lang ngayon, Ina, yung magiging anak ko. Paano kapag isinilang ko siya at lumaki siya? Wala siyang kikilalaning ama. Malalaman mo na lang kung ano ang gagawin mo kapag naroon ka na sa ganong sitwasyon. Kaya wag mo muna alalahanin yan. Mag-focus ka sa pagbubuntis mo. Kasi medyo sensitibo ka magbuntis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang hindi maiyak. Akala ko, natagpuan ko ng para sa akin. Rose, itong batang ito sa tiyan mo ang para sa'yo. Huwag ka nang maghangad ng iba pa na hindi naman talaga para sa'yo. Isa pa, kahit mahirap, subukan mo na mag-move on, Rose. Kalimutan mo na si Abner.
Tuwan-tuwa na naman na kinakarga ng lolo, ha? Tay! Oh, Akin na po. Papaliguan ko na po si baby. sige. Naku! Hindi ba nangangalay ang braso niyo rito? Ang bigat-bigat niya. Napansin ko nga mukhang bumibigat na eh. Paano hindi bibigat eh? Ang galing tumete. At mukhang tinutubuan na ng ngipin. Oo nga ho, tay. Napakabilis ng panahon. Salamat ho, itay. Salamat. Saan? Sa pagmamahal sa anak ko sa kabila ng lahat. Oh, bakit naman hindi ko yan mamahalin? Ako ko yan! Isang pagkakamali ang pakikipagrelasyon ko kay Abner. Isang pangungot na ayaw ko nang maalala pa. Ngunit ang aking anak ay isang biyaya mula sa Panginoon. Kaya masilimuot man ng aking karanasan, tuwing nakikita ko ang anak ko, hindi ko mapigilang magpasalamat sa Diyos sa biyayang ibinigay niya sa akin. Ako si Rose. Ito ang aking buhay. Madalas, we learn the hard way. Wika nga nila. Gayunpaman, ang bawat pagkakamaling nagagawa natin ay may kasamang mahalagang aral sa buhay. Makarang siganap, Pinal Benamin, Phil Cruz, si Kit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz sa papel na Rose. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bon Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anchine Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang dalagang nagtagumpay sa buhay dahil sa pagsisikap ng kanyang masipag na ina. Siya ay si Tiray. Labandera ang nanay ko pero hindi ko siya kinakahiya dahil maliban sa palaging malinis na suot kong damit, alam kong ginagawa niyang lahat para igapang kami at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya ako naman, walang ibang ginawa noong kabataan ko kundi ang ipagtanggol siya sa mga taong nagmamaliit sa kanya. Bakit? Bakit mukha mo? Ano tong nalaman ko? Napakilala mo doon sa nanay ko, alila nyo, ha? Bakit? Totoo naman, di ba? Papatid siya ng papa mo. Kaya tsahin mo yung nanay ko. Wala akong pake kung ano ko pa siya. Basta ang alam ko, labandera namin siya. /Ali. Ali pala, ha? Mayaman na naman kayo kasi nagnanakaw ng pera sa bangko nanay mo. Di ba? Hindi magnanakaw si Mama. Ano nga hindi? Nanoko si Mama. Aray ko, ba't ba ako siniyo ka? Walang yak. Ano yung kalbuin talaga? Tama ang sabi! Siya ang nagsimula, sir. Huwag mo kong sigawan, Anet. Ako naman talaga nagsimula. Kasi yung bunga niyan, kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi. Tama na sabi. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba magpinsan kayo? Palagi na lang kayo nag-aaway. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kaklase nyo? Hindi na kayo mga bata. 18 anyos na kayo. Palaga namang si Tiray ang nauuna, sir. Siya ang may kasalanan. Ay, sir, Ay, naku. kung kayo nasa katayuan ko, hindi niyo ba pagtatanggol ang nanay mo? Oh, matutuwa ba kayong tawagin yung nanay mo ng pinsan mong alila? Ay, nasa na respeto doon. Walang patutunguhan ang usapang ito. Ang mabuti pa,
papuntahin niyo rito mga magulang niyo, ha? At sila ang kakausapin ko. Tiray! Asan si Tiray? Taray! Tawagan na nanay mo! Bakit po, Nay? Halika nga rito. Bakit po? Ikaw talaga. Ay! Aray ko! Hindi ako kurutin sa kilikili! Hindi ba sabi ko sa'yo? Huwag ka nang nakikipag-away kay Naning. Buwan-buwan na lang kami pinapatawag ng tsuminandro mo sa eskwelahan. Dahil rambol ang kayo na rambulon. Aray! Yung basta pasensya ko sa'yo. Ikaw talagang bata ka. Ha? Ay! Oo. Wala akong kinalaman dyan, ha? Huwag mo ko idadamay dyan, Taray. Hindi ba sabi ko sa'yo, Nay? Ayoko minamalit kayo ng pamilya nila. Eh kung ayaw mo minamali tayo, mag-aral ka mabuti. Yun. Hindi yung panay pakikipag-away mo sa pinsan mo. Hindi ko siya pinsan. Ay! Kayo nga, hindi niya tinuturing na tiyahin eh. Sabi nila, alila niya kayo. Oy, Tiray, isa pa, tatamang ka na talaga sa akin. Eh, Kahit pa ipagtanggol mo kung na ipagtanggol, hindi magbabago yung katotohanan. Labandera nanay mo! Laura! Bakit nagkaganito ang mga damit ko? Eh, bakit kuya? Ay, ano? Naman dyan. Ay, sus, pasensya na kuya. Ay, akin na. Re-remedyohan ko. Abay, ayusin mo ang paglalaba. Maglalaba ka na nga lang, eh. Buti kung hindi mahal ang bili ko dyan sa mga damit ko. Branded pa naman ang mga yan. Eh, hindi na mauulit. Hindi ko naman kasi alam na nagmamansya pala yung isang damit. Magkadahilan ka pa eh. Buti hindi yung uniforme ni Jenna yung namansyan. Ayusin mo. Ba, eh, binabayaran kita rito. Kung ganyan ka magservisyo, maghahanap na lang ako ng ibang labandera. Ikaw nga ang kinuha ko para makatulong na rin ako sa iyo. Eh, oo na kuya, hindi na mauulit. Pasensya na. Nay! Nay! Dito ako, naglalaba. Meron ako surprise sa inyo. Nay! Ay, Jong. Nandyan na si Naning? oo. Pinakita niya na yung grades niya sa inyo? Bakit? Meron na ba? Opo! Kaya nga, dito na ako dumiretso. Bago pa ako umuwi sa bahay. Kasi, papakita ko kay nanay. Tapon ako sa klase. Ganun ba? Opo. Baka po nahihiya si Naning na pakita sa inyo yung grades niya. Kasi, alam ko meron siya isang bagsak. Math. Sige po, Chong. Naling! Naling! Tiray! Yes? Bakit sinabi mo kay Papa na may failing grades ako, ha? Ay, bakit wala ba? Akala ko kasi meron eh. Sinungaling ka! O ngayon, alam mo ng pakiramdam kapag may sinasabi na hindi totoo tungkol sa ibang tao? Ano, masarap pa pakiramdam mo? Taray! Ay! Taray! Tay! Ay! Talagang, dito pa kayo sa tabi ng kalsada nagsadaldalan, ha? Magsinuwi na ka kayo! Makikita mo! Ano makikita ko, ha? Taray! Ikaw talaga! Kumaganti lang naman ako to eh. wait. Tsaka, gusto ko lang siyang inggitin. Kasi, kahit na labandera lang nanay ko, ako naman ang pinakamatalino sa klase namin. Sorry talaga. Bigyan niyo pa ako ng extension. Danev, Luis, ang buwan pa ang last submission yan. Eh,
Ba't ba hindi ka nakapag-submit? Sorry po talaga. Panay ka kasi lakwatsa kasama ng mga barkada mo. Hindi naman, sir. Palagi ko namang sinasabi sa inyo na kung gusto nyo makapagtapos kayo ng pag-aaral, magsikap kayo. Abay, sayang ang pagtatrabaho ng inyong mga magulang para sa inyo. Okay, kapag hindi ka nakapag-submit bukas ng alas 10 ng umaga, ha? Wala na. Ay, Bagsa ka na. sir! Sir! Naku, lagot ako kay Papa. Bakit? Ano yun? Ha? Ano ka dyan? Huwag mo ako tatarayan. Baka di mo alam. Ako ang may pinakamataas na grade sa project na ito. At kaya kitang tulungan para makapag-submit ka bukas. At bakit mo naman ako tutulungan, Naber? Siyempre, mabait ako. Ayoko nga, kaya ko to. Sigurado ka? Oo, kaya ko to. Sige ka. Madaling magbagong isip ko. Mabuti naman, nagkakasundo na kayo ngayon ni Naning. Mabait lang talaga ang anak niyo, Nay. Ang sabihin mo, naawa kay Naning. Kasi alam mong magagalit sa kanya ang tsuminandro mo kapag nalamang may bagsak siya. O, di ba? Pwede. Mabuti yan, Tiray. Oh, hindi naman ako itinuturo ng tsuminandro mo na kapatid niya, kundi isang labandera lamang ng mga damit nila. Pero huwag mong gagawin yung kay Naning. At sa iba mo pang pinsan, kulang tayo sa material na bagay. Pero ang pagyamanin natin ay ang kabutihan ng puso. Noted po yan, Nay. Sabi ko nga, magpapakabait na talaga ako. Basta, sigapin yung magkakapatid na magkaroon ng maayos na buhay. Yun lang ang pangarap namin para sa inyo. Hindi nyo naman kailangan maging mayaman. Ang gusto lang namin, makita kayong kumakain ng 3 beses sa isang araw at may maayos na bahay na tinitirahan. Yun lang ay sapat na. Kuya, at dito mo na lang ipwesto ang terasa, ha? Dito mo gawin. Ay, Chong Minandro. Mukhang malapit na matapos tong bahay nyo. Ay, opo, konting kempot pa. Okay na ba yung ang nanay mo? Kasama po si tatay. Namimili ng ilalagay naming sofa rito. Ay, napadaan ho kayo. Ay, oo. Kasama ko ang tiyang mo. May binisita kami. Si Naning po, kumusta? Ay, yun. May asawa na. May apo na nga kami ng tiyang mo. Talaga ho? Eh, ikaw. Kailan mo bibigyan ng apo si Nora? Next question, Chong. Ayos na. Natapos din sa wakas. Salamat sa inyo ng mga kapatid mo, Tiray. Hindi ko akalaing mararanasan kong tumira sa ganitong kagandang bahay. Oo nga. Palasyo sana papatayo namin para sa inyo ni tatay eh. Kaso, mag-aasawa na raw si kuya. Ay, naku, wala na akong mahihiling pa. Nakapagpahinga na rin sa wakas sa mga kamay ko sa kakukusot ng mga damit. Naalala ko na naman nung nakikipagsabunutan pa itong anak mo kay Naning. Kasi tinatawag ka raw na alila. Tay naman, huwag yun ang paalala. Nahihiya ako sa sarili ko kapag naaalala ko pa yan. Kung makipag-away ka nun, Diyos ko, buwan-buwan ako pinapatawag sa eskwelahan nyo. Tapos, sinasabi mo pang kaya mayaman si Naning kasi nagnanakaw ng pera sa bangkong mama niya. Oo, tingnan mo. Tapos ngayon, sa bangko ako nagtatrabaho. Ano na pagtanto mo? Na hindi pala pwedeng basta-basta lang magnakaw sa bangko. Pero nagkabati kayo ni Naning, di ba? Oo, pupuntahan ko nga po siya mamaya, Nay. Binyag daw ng panganay nila, ay kinukuha akong ninang. Talaga? Oo. Eh, ikaw, kailan ka naman magpapabinyag, Tiray? Ay naman, huwag na natin pag-usapan yan.
Pinagtatawanan na lang namin ngayon yung mga nakaraang panahon, noong napakasimple pa ng buhay at napakahirap ang hanapin ang pera. Ganun pa man, mula noon hanggang ngayon, hindi ako nagsisisi na nagkaroon ako ng inang labandera dahil siyang nagturo sa amin kung paano magsikap at pahalagahan ang bawat sentimong aming kinikita ngayon. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Tiray at ito ang aking buhay. Ipinanganak mang mahirap, basta ang tao ay magsisikap. Maaabot at maaabot niya ang kanyang pangarap. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Tiray. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiak. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ginang na inilaan ang buhay at piniling magpakasakit para sa mga taong kahit hindi niya kadugo. Siya ay si Loida. Magulo ang pagsasama namin ni Ador dahil sa kanyang mga bisyong nakasanayan na niya mula pa ng kanyang pagka-teenager. Siguro, ang magulong sitwasyon din sa pagitan namin ng dahilan kung bakit 2 beses akong nakunan ng magkasunod hanggang sa hindi na ako nagdalang tao pa. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ako makawala sa klase ng isang pagsasamang hayagan ko namang nakikita ang mga problema, pero nananatili akong bulag at manhid. Tay! Huwag niyo po akong paampun! Magpapabay na po ako! Ako po sa'yo mabait naman po ako eh! Maapong ko kahit na kanino. Ano? Ay, Maapong mo! Teka. Bakit? Nasaan bang nanay nila? Pareho naman sumama sa ibang lalaki. Ang problema, pareho rin nilang tinambaksakan ng mga leche ito. Ang mabuti pa, Oh, ibigay mo na lang sa akin ang mga anak mo. Ako na lang aampun sa kanila. o di ikaw. Sige, ikaw na. Ikaw mahilig ka namang magpakabayani eh. Pero ito ang pakatandaan mo, ha, Loida, ha? Huwag na huwag mo kong oobligahin tungkol sa mga batang yan. Dahil tatamaan ka sa akin. Ha? Sige. Adi, Ryan, huwag niyong kalilimutang kunin dito sa mesa yung mga baon yung pagkain ha, para sa tanghalian bago kayo pumasok sa trabaho. Iba na, Roida. Sinabi ko na po sa inyo, huwag na kayo mag-abala magluto ng babaunin ko. Dahil libre po ang tanghalian namin sa kantin ng ospital. Ako rin po, Nay Loida. May libreng meal din po sa opisina. Pero babaunin ko na rin ngayon yung inahanda nyo para naman hindi masayang ang pagod nyo. O siya, sige na. Unin niyo na rito sa mesa at ilagay niyo na sa mga dala niyong eco bag. Para, makapasok na kayo sa mga trabaho niyo. Tanghali na, oh. Oo. Sige po, kukunin ko na rin po yung para sa akin. Sige po, alis na kami, Nay Loida. Teka, sandali. Oo, may ipakikiusap sana ako sa inyong dalawa. Yung kay Itay po, kung tungkol po sa kanya na naman ay pakikiusap ninyo, pasensya na po.
Pero hindi ko po magagawang batiin si Itay. Sakali makasalubong ko siya sa labas na Eloida. Ang sa akin lang, magmano man lang sana kayo sa tatay niyo kapag nakita niyo siya sa labas. Sinubukan ko naman pong magmano minsan, pero hindi po niya inabot ang kamay niya. Tinalikuran po ako, kaya naisip ko, bakit pa ba ako magmamano sa kanya? Ang titigas din ang loob ng mga anak mo, Nodor. Pero noon, nakakita ka nilang nandito sa tindahan, pero nilampasan ko lang. Ako ba muli nila ng patigasan ng loob? Ubra pa sila sa akin? Mga professional na kasi. Kaya siyempre, mataas na rin ang lipad ng mga... Wala akong pakialam. Kahit gaano pa kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Wala pa silang napapatunayan sa buhay, kaya huwag silang magmalaki. Lalo na sa akin. Bakit? Magiging tao ba sila kundi dahil sa akin? Hoy! Abi! Ano ba? Walang hindi kita tinatawag ah. Bakit ba kasi, Tay? Wala naman tayong dapat pag-usapan, di ba? Kumadrola ka, di ba? Itatanong ko lang sa'yo kung ano ang proseso ng panganganak doon sa public hospital na pinag-duty-han mo. Kaguha na nga kasi nitong si Alexa. Nambuntis na naman pala kayo. Oh, Talaga hindi na kayo titigil, no? Ginawa niya ng bisyo ang pambubuntis sa kung sino-sino babae. teka! Sandali. Bakit magsalitaan tong anak mo, Adora? Hoy, hindi ako basta-basta babae lang, ha? Receptionist ako sa beer house na pinapasukan ko. Huwag kang ano! Sandali! Tumigil kayo! At ikaw, ate, hindi ko hinihingi ang opinion mo sa mga nangyayari sa buhay ko. Nagtanong lang ako sa'yo, pero kung ayaw mo kaming tulungan, di wag! Ang hirap sa inyo, Tay. Dito pa kayo nagkakalat sa sarili ninyong lugar. Sana man lang sa ibang lugar nyo dalhin yung pagka-immoral ninyo. Hoy! Minimenos mo na naman ba pagkatao ko, oh? Ha? Baka akala mo, hindi kita kayang ingod-ngod dyan sa kalsadang yan. Gusto mo? Sandali lang, Alexa. Ito. Ikaw, ate, masyado ka matalim magsalita. Hindi mo na ako nirespeto bilang iyong ama. Kaya tama lang ang desisyon kong ipamigay ka noon dahil lalaki ka lang palang isang walang kwentang tao. Sino bang anak ang gusto pagsalitaan ng masakit ng sariling ama? Pero hindi na nga ako nakapagpigil. Lalo na nang parang pinagmamalakit ka niya yung kasama niya buntis na babae. Ako kasi, Adi, iniiwasan ko talaga makasalubong si Itay eh. Minsan kasing hindi ako nakaiwas sa kanya. Sinumbatan niya ako. Kung bakit marketing daw ang kinuha kong kurso. Kung nagpulis daw ako, baka nagkakamal na raw ako ng pera ngayon. Kung magsalita siya, parang siya ang nagpaaral sa atin. May gana pa siya magdikta. Samantalang wala naman siya naiambag sa pagtataguyod sa atin ni Inay Loida. Kaya nga may papayo ko sa'yo kapag nakita mong makakasalubong mo siya o magkikita kayo sa labas, umiwas ka na. Umiba ka na ng daan para hindi na kayo magkainkwentro pa. Naku naman, Ador! Hindi ka na naman ba papasada ng taxi? Abi, igugutumin mo ba kami nitong batang nasa tiyan ko? Ha? Isa pa mga anak na ako! Eh, wala tayong kapera-pera ni Cinco! Ano ba? Hindi ko nga kayang dalhin ang katawan ko. Ano? Umiikot na ang tingin ko. Arte mo? Wala susukang.
Umahan dyan, ha? Kagabi lang sinlaks ka pa ng kalabaw. Paningalaklak mo ng anak, di ba? Alexa, Ano? totoo ang sinasabi ko. Sumarte-arte mo dyan. Umiikot na ang paligid ko. Nagdidilim na ang Magda ka dyan. paligid ko. Hindi ko na Ay, kaya. ay. Ador! Naku, bisit ka kung bumaho ka nga dyan. Ay, hindi ka pwede mamatay. Hindi ka pwede mamatay dyan dahil may pananagutan ka pa sa akin dyan. Mahalak pa ako. Wala mo nasabi. Ador! Hindi ko na kinuha ang bangkay niya. Ayoko na rin makipagtalo pa sa babaeng yan. Pera lang naman ang habol ng babae yun sa burol ni Itay. Pero tiyak na sa pagpapalibing, guguluhin pa rin tayo ng babae niyo sa mga gastusin. Hindi naman natin pwedeng pabayaan si Itay. May nabili na akong lupa sa sementeryo. Maliliit pa kayo nang maipundar ko yun. Sinamantala ko ang kalakasan ng pagtitinda ko ng isda noon sa palengke. Magkahiwalay man kami, pinaghandaan ko talaga ang ganitong mga sitwasyon sa pagtanda namin ng tatay niyo. Sa pagkamatay ni Itay, pare-pareho na tayong lumaya mula sa mga panliligalig niya. Lalo na po kayo, Nay Loida. Kayo ang unang-unang lumaya mula sa mga sakit ng loob na ipinadanas niya sa inyo. Nalulungkot ako dahil magkakahiwa-hiwalay tayo. Pero sino ba ako para hadlangan ng mga pangarap niyo? Karapatan niyong buuin ang sarili-sarili niyong mga buhay para na rin sa kinabukasan niyo. Sayang po kasi yung pagkakataon sa malaking ospital na yun sa Riyadh. Nangangailangan sila ng mga kumatrona. Kaya nga po tuwan-tuwa ako nang matanggap ang application ko doon. Ako naman po, nang matanggap ang application ko sa isang malaking food chain sa Dubai, hindi ko na rin po pinalampas. Sineryoso ko na rin po dahil ayoko rin sayangin ang pagkakataon. Pero wag po kayo mag-alala, Nay Loida. Kahit malayo na kami ni Ryan sa inyo, palagi po namin kayong tatawagan. At saka regular po kami magpapadala ng pera sa inyo para sa mga pangangailangan ninyo. Oo, pangako po namin yan ni Adi, Inay Loida. Hindi namin kayo pababayaan. Dahil ng mga panahon nangangailangan kami ng isang ina, hindi ninyo ipinagkait sa amin ang inyong kalinga at pagmamahal. Basta huwag niyong kalilimutang tumawag sa Diyos at laging magpapasalamat sa Kanya saan man kayo naroon. Dahil sa Kanya pa rin nagmumula kung ano man ang mga biyayang tinatamasa niyo ngayon. Tila isang mahabang misyon sa buhay ko ang natapos. Mula sa pagsagip ko kina Adi at Ryan sa walang direksyong buhay na naranasan nila kay Ador. Hanggang sa mahabang taon ng muling pagbuo sa kanilang mga pagkatao. Mula pa rin sa mapapait na karanasan. Hindi naman ako nabigo kina Adi at Ryan. Napalaki ko silang mabubuting individual na marunong ding magbalik ng kabutihan sa kanilang kapwa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakalimot sa kanilang pangakong saan man sila makarating, ako pa rin ang kaisa-isa nilang ina na itinuturing. Ako si Loida at ito ang aking buhay. Hindi na susukat sa dugo ang pagiging isang magkapamilya. Higit sa lahat, hindi ito hadlang para magsakripisyo at maghandog ng galinga at pagmamahal. Dahil pag-ibig ang sukatan ng paglingap sa kapwa. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Julie Gaspi, Pinel Benjamin, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Loida.
Naglapat na angkop na tunog Jerry Butiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, I'm Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na sa huli ay natagpuan din ang matagal ng paghahanap sa kanyang sarili. Siya ay si Tisay. Lumaki akong pasalin-salin sa pakikitira sa mga kamag-anak at kaibigan. Dahil datnat panawan ako kung saan-saan ang aking ina. Dahil na rin sa pakikipagrelasyon niya kung kani-kanino. Ang tanging alam ko sa aking pagkatao, Amerikano daw yung tatay ko. Kaya binansagan akong Tisay. Aminin ko, pinanindigan ko ang isang magulo at walang patutunguhang buhay. Sino ba itong makakaturi? Halos magba na yung pinto. Sandali! Nariyan na! Hola, Chang! Oh, Tisay! Si Chang talaga, oh. Bakit naman parang nakakita kayo ng multo pagkakita sa akin? Akala nga kasi namin ni Dodi, patay ka na eh. Naisipin mo, 15 taon nang hindi ka nagpaparamdam. Pagkatapos, bigla ka na lamang susulpot nito. Teka, bago niyo ako singhalan, papasukin niyo muna ako. Ang haba ng biniyahe ko, no, hanggang dito, para lang makita ko kayo. Pagkatapos, dadaktakan niyo agad ako. Kaya ang tanong, anong masamang hangin ang nagtaboy sa'yo rito, Aber? Si Chang talaga, kung magsalita. Tahimik na nga kasi ang buhay namin ni Dodi mula nang mawala ka. Eh ngayon, kung bumalik ka lamang dito para maghasig na naman ang mga kaburitan mo, ang mabuti pa, bumalik ka na lamang sa pinanggalingan mo. Nandito na palang lahat sa mga papel na na-print mo ang mga gagasusin natin sa panganganak mo. Oo, 85,000 hanggang 90,000 pesos nga sabi ng OB-GYN ko. Ang mahalaga, Helen, makaraos ka sa panganganak mo ng maayos. Pati ang baby natin, lumabas sana na malusog. Yan din ang palagi kong iniiling sa nasa itaas, Daniel. Huwag kang mag-alala. Sa mga oras na nasa trabaho ka, ako nang bahala kay Helen. Maraming salamat po, Itay. Ang totoo po, malaking tulong po ang pagtanggap nyo sa paanyaya naming dumito muna kayo. Hanggat nasa ganyang kalagayan si Helen. Excited nga ako na makita kagad ang magiging apo ko. Kailangan akong unang makakita sa kanya kapag isinilang na siya sa maliwanag. Anong sabi mo, Tisay? Nagbalik ka rito para lang ituloy ang dati pa ninyong relasyon ni Daniel? Para namang hindi mo alam na wala kami naging closure ni Daniel. Nagkahiwalay kami ng ganun-ganun lang. Ha? Hangal ka ba? Ha? 15 taon na ang nakararaan. Oh. Ano man yung pinagtapusan ng relasyon nyo noon ni Daniel, yun na yun. Isa pa may asawa na yung tao. At magkakaanak na. Kaya huwag mo lang guluhin ang buhay niya. O ano naman kung may asawa na siya? Mas exciting kaya yun. Lalo na kung may pangangailangan siyang hindi na ibibigay ng asawa niya. Oh. Buisit talaga to. Gusto ko na tuloy maniwala sa sinasabi ni Inay. Ano? Na may sakit ka nga sa pag-iisip eh. Huh? Pero hanggat humihinga ka pa, pwede ba magbago ka na? Sus, Ang gulo-gulo na ng mundo. Huwag mo lang dagdagan pa ng mga bulok mong katwiran. Daniel! Daniel! oh, Isay? Ikaw ba yan? O naman! Bakit? May iba ba bang Tisay na kilala ka bukod sa akin? Malamang wala na nga. Teka, kumusta ka na? Mukhang lalo ka naging Tisay ah. Sinabi mo pa. O ikaw, kumusta ka rin? Eto,
Non-uniform personnel ako sa malapit na presinto rito sa atin. Kagagali ko nga lang sa trabaho nang makita mo ako. Papauwi na ako. Ganon? Uy, tara muna dun. Dun, chat muna tayo. Ha? Celebration ng muli natin pagkikita. Nako, tiyak na hihintay na ako ng misis ko. Kabuanan na kasi niya ngayon. Kaya kailangan palagi akong makauwi ng maaga. Sabi sa akin ni Dodi, teacher yung napangasawa mo, di ba? Oo, si Helen. O paano? Nagmamadali na ako. Tika lang, Daniel. Alam mo ba kung bakit ako nagbalik? Di ba nagkahiwalay tayo noon nang walang dahilan, nang wala rin paalaman? Pero sa loob ng 15 taon, hindi natin pagkikita at pagkakalayo, hindi ako bumitaw sa relasyon natin. Mahal na mahal pa rin kita. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Tisay, imposible na yung sinasabi mo. Sa loob ng 15 taong lumipas, marami nang nagbago. At saka, mga bata pa tayo noon. Nadala lang tayo ng ating kapusukan. Kaya pwede ba, kumalis ka na sa pagkakayakap mo sa akin? Ba? Baka may makakita pa sa atin dito eh. At kung ano pang isipin nila. Bakit? Natatakot ka bang mapatunayan sa sarili mo? Mahal mo pa rin ako, ha? Halikan mo ako, Daniel. Halikan mo ako tulad noon kapag itatago tayo sa dilim. Ang akala ko nung kung hindi na sumisipot dito yan si Tisay, mawawalan na tayo ng problema sa kanya. Hanggang ngayon ba naman tumanda siya? Dalahin ba natin yung tigas ng tuktok niya? Hindi lang po tayo may problema sa kanya, Nay. Si Daniel, siya ang may mas malaking problema sa pagbabalik dito ni Tisay. Anong ibig mong sabihin? Nagbanta po si Tisay na sisirain niya ang pagsasama ni na Daniel at Helen. Kahit daw po sa anong paraan, aagawin niya si Daniel sa asawa nito. Nasisirada talaga ng ulang babae nga, no? Pati yung mga taong walang kinalaman sa pagre-rebelde niya sa buhay. Guguluhin niya. Ang sabi ko, Helen, hiwalayan mo si Daniel. Mahirap bang intindihin yun? Teka, sino ka ba? At bakit pinahihiwalay mo ko sa asawa ko? Nobya ako ni Daniel. Kahit pagbali-balik ka rin mong mundo, ako ang naunang minahal niya kesa sa'yo. Kaya akin ang lahat ng karapatan sa pagmamahal niya. Pasensya na, pero wala akong alam sa mga sinasabi mo. Makakaalis ka na. Ganun, ha? Nagbubububo ka pa, ha? Akala ko ba teacher ka? Bakit ang kailangan mo bumake up, ha? Pwede ba? Parang awang Ano? Piso ko! Maawa ka sa sanggol na dinadala ko! Bibitiwan lang kita. Aalis ka dito sa lugar na to. Ngayon din. Huwag na huwag ka magpapakita kay Daniel kahit kailan. At kapag hindi mo ginawa yun, isisilit ko kayong dalawa sa sako ng pinagbubuntis mo. Huwag mo akong ismulin, ha? Kaya kong gawin yung sinabi ko. Sinambalan mo ako, Daniel? Sagad na sa buto ang kulang hiyaan mo. Bakit pati ang asawa ko? Bakit pati ang magiging anak ko? Dinamay mo sa kawalan mo ng katinuan. Alam mo bang nasa ospital ngayon ang asawa ko? Dahil nakararanas siya ng preterm labor. Dahil sa ginawa mong pagsugod sa kanya sa bahay namin. Bakit mo sa akin sinisisi yun? Kung talagang makukunan yon, di good news. Wala ka ng pananagutan sa kanya. Wala nang hadlang sa ating dalawa, di ba? Anong klaseng tao ka? Bakit wala kang hinangad kung hindi ang kabiguan ng kapwa mo? Wala kang kwentang tao! Napakasama mo! Ikaw! Hindi makaunawa, Daniel. Bakit pinagdurusa mo ako ng ganito? Gusto ko lang umamot sa'yo ng pagmamahal. Bakit ang damot mo? Kawalan ba sa pagkatao mo kung mamahalin mo ko? Kung may sasama mo ko sa iyong mga pangarap. Mabuti na lang, walang masamang nangyari sa asawa ni Daniel at sa pinagbubuntis niya. Paano kung mayroon? Di pati kami ni Dodi, wala mukhang ihaharap sa mag-asawa. Bakit gano'n, Chang? Bakit ang damot ng mundo sa akin? Buong buhay ko, puro pagtanggi
ng mga tao nasa paligid ko na naranasan ko. Ikaw ang maramot sa sarili mo para mamulat sa mga bagay-bagay, Tisay. Ikinulong mo ang sarili mo sa mga maling paninindigan na nakalakhan mo. Iwan mo na ang anino ng nakaraan ng nanay mo. Magbago ka para sa sarili mo. Lalo na sa mga tao nagmamalasakit sa iyo. Isay, pasensya ka na pero hindi kita maharap. Marami kasi akong paperworks dito ngayon sa opisina. Huwag ka mag-alala. Dumaan lang ako dito para magpaalam at para humingi na rin ng kapatawaran sa naging panggugulo ko sa buhay niyo mag-asawa. Siguro, huwag mo na rin isipin yon. Kalimutan na natin yon. Nakaraos naman sa maayos na panganak si Helen. At pasensya ka na rin dahil naging emotional ako. Nasaktan kita. At napagsalitaan din kita ng masakit. Kung may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawa sa sarili ko. Yung pangyayaring yun ang nagmulat sa akin mula sa aking mga kapangasan. Masyado akong naging makasarili. Muli, hinihingi kong kapatawaran ninyong mag-asawa, Daniel. Hindi ko na kayo guguluhin. Kahit kailan. Ako man, Tisay. Kahit pa noong nagkahiwalay tayo ng mga bata pa tayo, wala naman akong dinasal kung hindi ang mapanuto ang buhay mo. Sana sa pagkakataong ito, magkaroon ka na ng kapanatagan sa mga bagay na gusto mong tahakin. Maraming salamat, Daniel. Napakabuti mo. Sige, aalis na ako. Kailangan makaabot ako sa oras ng pag-alis ng bus papuntang Olongapo. Nag-text na nga si Inay. Hihintayin niya ako doon. Mag-iingat ka palagi. At kumusta na rin sa nanay mo. Mag-iingat kayong dalawa. Makakarating sa kanya. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko maipaliwanag pero ang huling pag-uusap namin na yon ni Daniel ang siyang nagbigay ng tuto para ipaglaban ko pa rin ang isang maling damdamin na ayokong pakawalan. Sa ngayon, magkasama na kaming namumuhay ni Inay dito sa Olongapo, nangungupahan sa isang maliit na kwarto, samantalang sinisino pang isang maliit na kainan. Maayos na ang lahat sa pagitan namin ni Inay. Ako si Tisay at ito ang aking buhay. Sa puso ng isang tao, nagaganap ang tunay na pagbabago na lumilikha ng kaibahan sa ating mga buhay. Kung minsan, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili para sa mas pagnanais pa nating pagbabago patungo sa mas makabubuti. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Phil Cruz, Leonel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Tisay. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.